magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Hatid ang mga balita na bagong-bago, hindi OA. Diretsahang pagbibigay ng kailangang impormasyon sa bayan. Tandem nina David at John. Hatid ng nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Araw ng Huwebes, huling araw o huling Huwebes sa buwan ng Febrero 2024. Tandem. Posibilidad ng pag-aresto kay Pastor Kibuloy ibinabala ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tandem. Pagsabay ng plebisito para sa charter change sa 2025 midterm elections, pinag-aaralan na ng pamahalaan. Tandem. Kaso ng dengue o El Nino, kaso ng dengue tumaas dahil sa El Nino. 80 lalawigan sa bansa na apektuhan na ng matinding tag-init. Tandem. Dating Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. nasa red notice na ng International Police. Tandem. Sa balitang pangkalakalan, kita ng SM Investment Corporation tumaas. Tandem. Balita sa ibayong dagat, matinding kagutuman o famine sa Gaza na may meligro. Tandem. Sa balitang pampalakasan, alamin natin ang latest sa PBA sa report ni Anthony Suntay. Tandem nina David at John. David Oro at John Ibanez. Magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Tandem. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita, Johnny Ibanez At Drew Nasino. Tandem. At sa oras na 8 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga, narito na ang detalye ng mga nagbabagang balita. Binalaan mismo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang kaibigan na si Pastor Apollo Kibuloy na posibleng maaresto sakaling muling isnabin ang pagdinig ng Senado. Sinabihan din ni dating Pangulong Duterte si Kibuloy na may kalayaan ang bansang ito at may karamatan siyang pumili, kaya kung ayaw niyang sumipot sa Senado, dapat ihanda na lamang ang sarili na arestuhin. Git pa ng dating Pangulo na kay Kibuloy pa rin ang desisyon kung dadalo sa Senado o hindi. Kasunod dito, itinanggi naman ng dating Pangulo ang aligasyong tumatanggap siya ng mga baril mula sa naturang pastor. Tandem. Tinawanan lamang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang akusasyon ni Pastor Apollo Kibuloy na nakikipagsabuatan ang gobyerno ng Pilipinas sa Amerika kasama si First Lady Liza Marcos at Speaker Martin Romualdez upang ipa-assassinate ang tinaguriang self-proclaimed Son of God. Ayon kay Pangulong Marcos, ang kaso na inihain laban kay Kibuloy sa US ay naihain na bago pa man siya naging Pangulo ng bansa. Sa tansya ni PBBM, posibleng natatakot lamang ang religious leader sa kahihinatnan ng kaso nito. Dahil dito, pinayuhan ng Pangulo si Kibuloy na harapin na lamang ang kanyang mga kaso at sagutin ang mga issue. Dumalo sa mga pagdinig ng Senado at Kamara upang mapakinggan ang kanyang panig. Nilinaw din ng punong ekotibo na walang may gusto na patayin si Kibuloy at aminadong hindi naiintindihan ang mga sinasabi nito. Tandem. Sang-ayon naman si Senator Risa Ontiveros sa payo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na humarap na sa susunod na pagdinig ng Senado si Pastor Apollo Kibuloy sa susunod na linggo. Ayon sa Senador, dahil ang Pangulo na mismo ang nanawagan kay Kibuloy, dapat may bigat ito para sa nasabing religious leader sa kabila ng mga banat nito sa Presidente. Sa ngayon, wala pang pahayag ang kampo ng pastor kung dadalo ito sa ikatlong pagdinig ng Senado kaugnay sa aligasyong pang-aabuso sa mga miyembro
ng KOJC. Tandem! Sa iba pa rin paksa ng mga balita, pinag-aaralan pa ng pamahalaan ang posibilidad na isabay ang plebisito sa 2025 midterm elections. Ito ang kinumpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para makatipid sa gastos ng gobyerno. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga ang pagsasagawa ng halalan at plebisito para sa charter change dahil mas magastos nga naman kung ihiwalay ang dalawang aktibidad o paghihiwalay ng dalawang aktibidad. May mga legal anyang aspeto rin dapat isaalang-alang dahil iba ang proseso at batas na saklaw ng eleksyon at plebisito. Kumpiyansa rin si PBBM na ang pagsasabay ng dalawang aktibidad ay magdudulot ng positibong resulta para sa gobyerno. Tandem! Suportado ng mga mambabatas ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na masusing pinag-aaralan ang posibilidad na pagsabayin na ang pagdaraos ng plebisito para sa Chacha at midterm election sa May 2025. Iginitin na representative sa Chino Miguel Almario ng Davao Oriental, Ray Reyes ng Anak Kalusugan Party List at Peter Miguel ng South Cotabato 2nd District ang kahalagahan na ikonsidera ang lahat ng posibilidad at legal na batayan bago gumawa ng desisyon. Ayon kay Congressman Almario, dapat isaalang-alang ang maaaring maging constitutional implication ng magkasabay na pagdaraos ng plebisito at halalan. Muna nang inihayag ng Commission on Elections, naaabot sa 13 billion pesos ang gagastusin sa pagsasagawa ng plebisito para sa Chacha na hiwalay sa eleksyon. Kinilala naman ni Congressman Reyes ang mga hamon na kakaharapin ng COMELEC kung magkahiwalay na isasagawa ang plebisito at midterm elections, pero mahalagaan niya na malaman kung walang malalabag na batas sa pagsasagawa nito ng magkasama. Ganun din naman ang pahayag ni Congressman Miguel na sinususugan ang pagsasagawa ng masusing pag-aaral at kanyang ipinunto na hindi dapat manghinayang sa paggastos ng 13 billion pesos kung ang magiging kapalit naman nito ay bilyon-bilyong dolyar na pamumuhunan. Tandem! Pinaliwala naman ni House Deputy Leader Neptali Boyet Gonzales ang babala ni dating bayan na muna Party List Representative Nery Colmenares na babaha ng lobby money sa Kongreso kapag natuloy ang pag-amyenda sa economic provisions ng 1987 Constitution. Ayon kay Mandaluyong Representative Gonzales, nananakot lamang si Colmenares. Binigyang din ng kongresista na mas mahalagang usapin ay kung kailangan ba talagang amyendahan ang saligang batas. Sa katunayan anya ay maraming dekada nang sinusubukang amyendahan ang konstitusyon pero hindi ito nakalulusot sa Senado. Sa deliberasyon ng Martes, nagbabala si Colmenares na ang mga panukalang pagbabago ay magiging dahilan ng paglakas ng kapangyarihan ng Kongreso na siyang magtatakda ng limitasyon sa pamumuhunan ng mga dayuhang negosyante sa bansa. Tandem! Samantala, Senado, bumuo muna ng patakaran para sa pag-adapt sa panukalang amendment sa konstitusyon bago ipagpatuloy ang pagdinig sa economic Chacha. Detalye mula kay Patrol 19, Cele Ortega Bueno. Dapat munang bumalangkas ng patakaran o rules ang Senado para sa pag-adapt o pag-approve ng resolution ukol sa panukalang pag-amyenda sa Constitution bago ipagpatuloy ang pagdinig sa Resolution of Both Houses No. 6. Itiniyag ni Senator Chis Escudero makarang igiit na sa ilalim ng Senate rules, wala pang specific section ukol sa procedures pagdating sa constitutional amendments, hindi tulad sa Kamara de Representantes na may categorical na nakasaad na rules sa pag-aproba o kaya ay pagbasura sa panukalang Chacha. Nakasaadaan niya sa Section 143 ng House Rules 21 ng Kamara na maaari silang magsulong ng amendment o revision sa Constitution sa botong 3/4 ng lahat ng kanilang miyembro. Hinikayat ni Escudero ang liderato ng Senado na ripasuhin muna ang Senate rules at bumuo ng kahalintulad na probisyon mayroon ang Kamara sa pag-aproba sa panukalang Chacha bago ang panibagong hearing ng Subcommittee on Constitutional Amendments and Revision of Code sa March 5 ukol nga sa RBH 6.
Sinabi pa ni Escudero na dapat munang resolbahin ang prejudicial question ni Senator Risa Hontiveros ukol sa pagsasagwa ng Constituent Assembly, kuidada nito sa magkahiwalay na session ng Senado at Kamara de Representantes o kung sa pamamagitan ng joint session tatalakayin ang panukalang tsatsya. May iwasan anya ang pagsasayang ng oras kung resolbahin muna ng Senado ang naturang mga issue bago ipagpatuloy ang pagtalakay sa panukalang economic tsatsya. Sumang-ayon naman ang mga kapwa-senador sa panawagan ni Escudero. Tatalakayin ito ng Rules Committee na pinamumunuan ni Majority Leader Joel Villanueva. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, handa ang Commission on Elections na magdaos ng kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa 2025. Ito naman ang sinabi mismo ni COMELEC Chairman George Garcia sa pagdinig ng Senate Committee hearing on Transitional Justice and Reconciliation Act for Bangsamoro. Ayon kay Chairman Garcia, hinihiling nila ang kooperasyon ng Bangsamoro government sa COMELEC para sa bagong makina na gagamitin ito para sa midterm election. Tandem! Plano naman ng Senado na pagdebatehan sa plenaryo ang resolution of both houses number 6 bago ang ikatlong State of the Nation address ng Pangulo sa Hulyo. Ito ayon kay Senador Sani Angara, Chairman ng Senate Subcommittee on Constitutional Amendments and Revision of Codes, ay para magkaroon ng sapat na panahon upang plansyahin ang panukalang mag-aamyenda sa konstitusyon kung ang plano ay tapusin ang diskusyon sa charter change sa Oktubre para bigyang daan naman ang plebisito nito kasabay ng halalan sa 2025 midterm elections. Sunod na alinsunod sa RBH 6, aamyenda ng economic provisions ng 1987 Constitution, partikular ang education, advertising at public services o utilities. Ikinalugod naman ni Angara na pinaboran ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang ideya na isabay ang plebisito ng tsatsya sa 2025 polls. Tandem! Sa iba pang tampok na balita sa inyong nag-iisang tandem, tumaas pa ang kaso ng dengue sa Iloilo kasabay ng nagpapatuloy na epekto ng El Nino phenomenon. Ayon kay Provincial Health Officer Maria Socorro Quinion, naitalang mahigit 100 kaso ng dengue mula Enero hanggang nitong buwan lamang. Nanawagan si Dr. Quinion ng mas pinalakas na implementasyon ng 4 strategy sa dengue prevention at tumutok sa pagpuksa ng mosquito breeding sites. Sakop nito ang proactive measures tulad ng early consultation, self-protection, fogging o spraying operations kung kinakailangan. Dahil sa nararanasan tagtuyot, napipilitan ang mga residente na mag-imbak ng maraming tubig na dahilan naman ng pamumugaran o ng pamumugad doon ng mga lamok. Nagbabala rin ang Provincial Health Officer ng posible pang tumaas ang mga kaso ng dengue kung mapapabayaan ang mga naturang preventive measure. Tandem! Kaugnay pa rin yan, pagkalat naman ng mga waterborne diseases dahil sa El Nino phenomenon at kakulangan ng malinis na inuming tubig, patuloy na binabantayan ng pamahalaan. Detalye ay hatid ni Patrol 13 Gilbert Perdes. Nilinaw ng pamahalaan na wala pa itong natatalang outbreak ng anumang sakit na may kinalaman sa El Nino phenomenon. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Task Force El Nino spokesperson Joey Villarama na kabilang sa mga posibleng epekto ng tagtuyot ang pag-usbong ng waterborne diseases dahil sa kakulangan ng malinis na inuming tubig. Kasama raw sa mga iniiwasan ng pamahalaan ay pagkakaroon ng outbreak sa cholera, typhoid at iba pang mga sakit. Sinabi pa ni Villarama na karaniwan din nilang binabantayan
bantayan ang vector-borne diseases tulad ng dengue, chikungunya at ibang pang sakit na dala ng mga lamok, gayon din ang heat stroke, dulot naman ng patuloy na pagtaas ng temperatura. Patrol 13, Gilbert Verdes para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Nadagdagan pa ang bilang ng mga lalawigang nakararanas ng matinding epekto ng El Nino phenomenon. Sabi ni Task Force El Nino spokesman at Presidential Communications Office Assistant Secretary Joey Villarama na may mga ulat na mula sa Regions 1 at 4B o Mimaropa ang nakararanas na ng tagtuyot o tigang na ang mga lupang sakahan lalo na sa Mindoro at lalo na sa Oriental at Occidental Mindoro. Sa kabila nito, maaaring anya magkaroon ng bahagyang epekto sa anihan o sa ani ng palay dahil sa pasimula pa lamang ang dry harvest season. Dahil dito, tinitiyak ng pamahalaan na sa ngayon ay sapat pa ang supply ng bigas at pagkain sa bansa. Samantala, ibinabala pa ng Task Force El Nino na posibleng umabot pa sa 80 lalawigan ang maaaring makaranas ng matindi o masamang epekto ng El Nino. Sa ngayon ay nasa 51 lalawigan pa lamang o 51 lalawigan na ang nakararanas ng tagtuyot na mula sa dating 41. Maaari ring makaranas anya ng tagtuyot ang Metro Manila at 24 na probinsya sa katapusan ng Marso. Tandem! Inimok naman ng Task Force El Nino ang mga apektadong bayan na lubhang nagtamo ng pinsala dahil sa tagtuyot na magdeklara na ng state of calamity sa kanilang mga lugar. Sa Bagong Pilipinas ngayon, ipiniliwanag ni Assistant Secretary Joey Villarama na sa ilalim ng naturang deklarasyon, matitrigger ang mekanismo para sa pagbibigay ng tulong ng national government. Inilimbawa ni ASEC Villarama ang dalawang bayan sa Mindoro Occidental at Oriental na nagdeklara ng state of calamity dulot ng epekto ng tagtuyot. Anya, bukod sa tulong mula sa kanilang LGU, dito na papasok ang tulong na manggagaling sa Quick Response Fund para sa rehabilitasyon ng kanilang agri-land at additional farm inputs. Sinabi pa ni ASEC Villarama na nakatakdang i-endorso ng Department of Agriculture ang mga magsasaka para sa cash assistance at cash for work program ng DSWD at DOLE. Tandem! Inaasa naman ang pag-asa na magsisimula na ang La Nina phenomenon. Sa Hunyo naman ho ito. Sa pagtaya ng nasabing State Weather Bureau, 55% na ang posibilidad na magsisimula sa Hunyo, Hulyo at Agosto ang La Nina. Ito ho yung matindi hong pag-ulan ang dala. Gayunman, inihayag ni Ana Liza Solis, Officer in Charge ng Pag-asa Climatology and Agrometeorology Division, na maaring tumagal ng ilang buwan ang epekto ng El Nino sa mga susunod na buwan. Dagdag pa ni Solis na maaari pa ring maramdaman sa iba't ibang bahagi ng Luzon ang tagtuyot o sa huling bahagi ng Agosto kahit pa may mga pag-ulan. Tandem! Mga katandem, Drew, yun lamang ang medyo nakalilito. No? Kung halimbawang later parts yung epekto ng El Nino dahil nga humihina na ito, ibig bang sabihin magkakasalubong sila ng epekto ng La Nina? Parang magkakasakit ako nun. Diba? Pag nagkasalubong. Hindi, ang problema nun, paano didiskarte? Paano didiskarte yung mga magsasaka? Kasi kung tuyot na tuyot ang lupa, hindi sila makapagtatanim. Ang problema, pagpasok naman ng La Nina, babahain naman yung kanilang mga tawag ito, yung rice field. So, paano magtatanim? Ano, hindi tayo kakain? Di ba? Ang sagot dyan, Ano? import. Nakakita na naman sila ng dahilan para mag-import. Hindi, tsaka hindi lang yan, ha? Sa pagsasaka pa lang, yung epekto pa lang sa pagsasaka, may binanggit ka pa na epekto Epekto sa tao. Kasi yung sobrang init, sasalubungin mo naman ang pagkabasa mo or sobrang lamig naman, ay sick Magkakasakit leave ka ang talaga. katapat niyan. Oo. Anyway, oras po muna natin. 25 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Tandem!
That time check was brought to you by MX3. Be Extraordinary with MX3. That news update was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Blessed day, everyone! Ako po si Venus Ra. Akala ko conquering the universe was the ultimate. But there's more. Dahil tinawag ho ako ng Panginoon for a major purpose. To guide the youth, help communities, and to bring others closer to Him. Kaya I take care of my health through proper diet, exercise, and MX3 capsule. I am ready to serve. Kasi para sa Panginoon, hindi lang ako fourth runner-up. First place ako sa puso niya. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mag MX3 araw-araw para Extraordinary. Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health, higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye. PhilHealth para sa bawat Filipino. Ang lemongrass na napatunayang nakakababa ng blood pressure, luyang dilaw na nakakaalis ng insomnia at bad cholesterol, ampalaya na mabisa sa diabetes at malunggay na puno ng mga bitamina at mineral. Lahat ng ito at iba pang natural antioxidants pinagsama sa Herbalaya Food Supplement. Alagaan at proteksyonan ng katawan. Mag-Herbalaya Food Supplement araw-araw. Herbalaya Food Supplement, ang 5-in-1 immunity booster. Herbalaya, mabibili sa inyong mga suking butika. Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Pag maging hamonero ka, kailangan ba may special training for that? Yung taste po sa akin, wala naman po akong training, but dito lang po ako natuto. So pwede ko rin gawin? Pwede rin po gawin, of course. So, Yeah. Basta po, mahilig po kayong kumain. Hola from Barcelona. I'm Winmark Ortega, 41 years old, hamon cutter and fitness coach. And this is my MX3 story. Hi, Mark. Hi, taga-saan po kayo? From Manila? Manila? Yeah. So, Sarap ang texture po niya is more Sarap, smoother. no? Hindi po siya yung Hindi maalat. Yeah. Organic po kasi. Oh, yeah. Free range po siya. Oo. And acorn fed lang po 100%. Ilang oras yung shift mo pagka nag-work ka here? Shift ko lang po is like 6 hours a day. 6 hours? And hindi naman po siya stressful. Ang stressful lang po pag talaga nagsasabayan lang po yung mga tao. Paano mo nasusustain the whole 6-hour routine? Of course, eating healthy and a good supplement, which is MX3. Thank you Wow. sa MX3. I'm having this kind of boost. Actually, it helps me a lot during the day. Wow. It's good you have tried it. I recommend. So how did you know about MX3 food supplement? Yeah, it was referred by a friend, but then I tried it. So meron ba mga health benefits sa'yo? Yeah. Actually, I tried it a month, and then I started to really notice the results. Yeah. How does it complement your health, your lifestyle, being a fitness coach? Yeah, it supported every aspect of my recovery. Kasi ang MX3 has a very high anti-inflammatory properties. So Yes, that's right. every time I work out, I have discomfort, muscle discomfort, of course, muscle fatigue. So MX3 really helped me to recover. Yeah, that's right. Most importantly, it's all organic. I don't use any synthetic products, so MX3 is 100% organic, so that's why I'm using it. We need to really focus on being healthy, and kailangan natin kasi maging aware about what we eat. It really helps to improve our life. Kanina you mentioned about fitness. You're into fitness and workout. And I just remember this verse in 1 Corinthians 6:19. Do you know that your body is the temple of the Holy Spirit? Yeah. And it is in you, and you receive it from the Lord. So Yeah, I agree, you're I not agree. from your own. Of course, if God gave me this, I have to take care of it. And faith also, it's Yeah. very important. Thank you so much, Winmark. Thank you so much. Muchas gracias, MX3. Yeah. Muy bien. Buen trabajo.
MX3, dito ko believe. Nina David at John. David Oro at John Ibanez. Magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Tandem. Sa oras pong 31 at kalahating minuto na makalipas ang ikapito ng umaga, kung nung mga rakang araw, Tandem Drew, mga katandem, pro medical cannabis ang ating nakausap. Ngayon tayo pinalad na makakausap naman ang isang ikangay matinding tumututol sa pagkakaroon or pag-aproba ng isang batas na sa palagay niya ay magkakaroon ng mas masamang epekto. Marami pa raw butas. Oo. So, huwag na natin patagalin pa. Nasa kabilang linya na po si Dr. Tony Liachon, isang independent health reform advocate. Doc Tony, good morning. Johnny Ibanez, Drew Nasino, live na po tayo, DWIZ, Aliw Channel 23, Doc. Good morning po, Doc. Morning, John, Drew. Magandang umaga ho sa inyo lahat. Alright. Unang-una sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataon na muli suki ka na ng aming himpilan at ng programa ito. So, alam naman namin na isa ka sa unang-unang talagay masasabing kontra sa pagkakaroon ng ikangay ganitong uri ng hakbang. Unang-una, bakit po, Doc Tony? Well, tayo na imbitahan siguro mga 2 years ago sa Senate and then sa lower house, mga twice as resource person. And then siguro mga 2 weeks ago din, nag-press conference ang Philippine Medical Association together with 21 organization na tinututulan namin yung pagsasabatas ng medical cannabis for various reasons. Ang una, de facto siya na recreational marijuana. Ang ibig sabihin, in their pronouncement do sa committee sa lower house, meron na silang sinasabing indications other than the intended indications. Ang tawag dyan off-label. So, ang medical cannabis ay pwede lang po sa pediatric seizures or epilepsy na mga bata na ang market lang ay 60,000. Pero dun sa pronouncement ng head ng committee ng Dangerous Drug Board, sinabi niya na pwede daw gamitin siya sa anxiety, sleep disorders, insomnia, cancer pain. So walang pinag-iba siya dun sa IV glutathione at saka sa IV na vitamin C na ginagawa for skin whitening. Naisingit talaga. Wala siyang, so dun pa lang may problema na. So pangalawa, nakalista pa siya Schedule 1 ng Dangerous Drug Board. So ibig sabihin, meron siyang potential for harm and abuse. So, in our country, alam naman natin ang leakage nito. Lalo na sa Thailand ngayon, para nagsisisi ang mga lawmakers kasi tumaas ang mga crimes, tumaas ang mental health problems, hypertension, road accidents. Meron din tayong gadget, ang pangalan ay vaping. Na pwede rin paglagyan nitong marijuana. Actually, kasi yung na-approve na indication sa Amerika, ang pangalan Epidulex, ay nasa liquid form na pwedeng ilagay siya. So, sino ang ko-control at magre-regulate? Yun nga bawal na gamot na pwedeng gamitin na hindi pwedeng gamitin, sa Senate pa ini-inject.
Sinong pwedeng tumigil sa atin na mangailangan ng medical cannabis tapos i-online selling natin na ginagawa na nila? Sino pipigil sa atin? Alam mo, Dr. Ipo-focus ko lamang sana talaga sa medical cannabis eh. Kaso ikaw na mismo nagbabanggit ng mga issue na yan. Pero, ano ko lang isisingit ko lang Kasi ang sabi dito ni House Committee on Dangerous Drugs Chairman Robert Ace Barbers, may karampatang fine o multa na mula kalahati hanggang 1 milyong piso at 6 na taong imprisonment kung meron pong magiging paglabag dito sa batas na ito. Kulang pa ba ito, Doc? Sino naman ang huhuli? Nitong ganitong klase. Kita mo nga ang usapan sa mataas na liderato, ang batuhan, fentanyl at saka cocaine. So, ang ibig ko sabihin, yung parusa nandyan, pero yung execution ng mahirap. Correct. Sa ating bansa kasi, maraming parusa. Meron nga nahulihan ng medical, ng high-grade cannabis sa airport pero na-dismiss din meron ding sikat na artista na dati na hulihan, na kulong. Pero yun pa rin. Eto, nililegalize mo ito. Perception ng mga tao, pag nalegalize mo to, akala nila legalize na ang buong cannabis. So, that's the problem, yung leakage. Kasi madaling sabihin yan In other countries, hindi nila pinahihintulutan yan. Like sa Korea. Sa Korea nga, yung sikat na actor na si Lee, ng Parasite, nagbariwana lang siya, nabisto sa media, nag-suicide, di ba, nasa kotse, nagkulong sa kotse. Daming artista sa abroad, yan ang kinawawala. Mahulihan ka sa Singapore, hindi ka pwedeng na nakamariwana. In our country, na shabu nga hindi makontrol, ito pa ililegalize mo, the perception ng tao na maaring safe ito. Pangalawa, meron ka na na-approve sinong hihinto sa doktor na ireseta mo siya for other indications kung hindi pediatric seizures. So, yan yung mga bagay-bagay. Prone to abuse, Doc Tony? Sorry, prone to abuse, in short? Napalagay mo? Yes, very prone to abuse, extremely. Kasi nga, naka-schedule 1 siya, kaya hindi siya ina-approvean pa ng Dangerous Drug Board at ng PDEA na tanggalin sa Schedule 1. Kasi once na nilabas mo to, it's out there. It will open the floodgates for more problems para sa atin. Imaginein mo kung ito ay magamit sa vaping, sa gummies, itong mga natural products na to. Ilan ang nagmumotor sa atin? Ilan ang bus drivers natin na pwedeng gumamit ito? Online din ang vaping. Marami nagbe-vape na bata, 10 years old nga. Mga 10% na ng population. Kasi mag-google kayo ngayon, online selling. Online selling ng vape. Bawal yan sa bata hanggang 18 lang O bakit nakakapag-vape? Tapos ang products like Decolor. Feeling nga nila, gwapo nila pag nagve-vape Tsaka macho ang dating So ngayon, paano mo masasawata na yung ginagamit nila dyan sa nabibilihan sa kanto ay nicotine juice at hindi marijuana juice? Yan ang problema natin. Kung sila na nagpapatupad, hindi nila mapatupad. Tinanong si Senator Gatchalian before sa Senado. Tinanong kung may kahandaan ang PNP, DILG, Dangerous Drug Board, kung may leakage to. Ang sabi ay hindi. So kung hindi handa ang enforcement agency, paano mo isasabatas to? These are important things that we need to consider kasi bakit po siya gagawing batas when meron ka namang FDA na magririkisa ng efficacy and safety. Pag ginawa mo siyang batas at napatunayang masama siya, paano mo babawiin yung batas? So kung medical cannabis yan, lahat ng produkto by law, dadaan sa Food and Drug Administration. Doon mo siya pa-aproban. Hindi mo siya gagawing batas. Kasi ano ang kakayanan ng legislation para bantayan ang abuse nito? Ba't mo ginagawa siyang batas? Dapat, kung produkto ka, ipasok siya sa FDA. At ang FDA, ang bahala magrekisa kung may enough efficacy and safety
Oo, yun ang punto para wala kang leakage. Ngayon nga sabi ko nga sa inyo, glutathione nga bawal nga na ibigay para sa skin whitening. Ang lalim ng hugot mo, Doktor. Doc Tony, ikaw naman katawan naman daw niya yun at saka wag na raw nating pagdiinan yung political issue na yan. Vitamin C nga daw ho yun, Doc Tony. Nagagalit ka naman masyado, Doc Hindi Tony. daw Pine-personal mo Hindi ako naman sila nagagalit. masyado. Ang point doon, pwede mo rin naman i-deny later on na hindi Kunyari, ang nilalagay na marijuana na, na juice. O pwede mo i-deny na hindi. Sino Correct. nagre-regulate? Tama rin Diba? naman. Tama rin naman. Kunyari, ba't hindi pinuntahan ng FDA o ng DOH? Patingnan nga yung sinasabi mong glutathione. Hindi man lang pumunta doon yung mga taga-DOH. Paano Hindi naman pala pupunta tutulong sa loob vitamin mismo C. ng Senado? Nasa loob nga kasi. Di ba? May immunity. Anyway, more or less tandem, Drew, more or less 13 senators na ang lumagda, doon sa panukala uusad na, Doc Tony, mukhang uusad i-sponsoran na ito. Paano yan? Anong hakbang ng nasa medical field? Well, hanggat hindi pa nasasabatas yan, siyempre tututo lang mga doktor kasi ang pinaglalaban natin dito ay yung public safety at saka yung leakage at ayon sa siyensya naman itong dinidiscuss. Kaya nga in other country like sa Amerika, hindi nga na-approvean yan puro recreational Actually. Diba? Yeah. O tsaka alam mo naman ba't ito nilalabas, hindi naman to health bill. This is an economic bill. Kaya nga dun sa meeting sa technical working group, dinidiscuss na kagad. May planta na nga yung isang Dr. Richard Gomez Richard Nixon Gomez kalolo sila. Ba't sila naghahanda naman for export? Sabi nga ni President GMA, pinag-uusapan nyo kagad yung export. Hindi pa nga natin alam kung ma-approve sa medical cannabis. Masyadong nagmamadali. Nagmamadali. So, Kita agad, nyo na kagad. Oo, halataan na kagad. So, kitang-kita ang kita, Doc Tony. Yung pala yun. So, Yun lumitaw. pala yun. At saka, magagalit sa mga taga-Kalinga kasi willing sila lang maging marijuana tourist destination ng Pilipinas. Fly high! Fly high, Kalinga. Yan ang Ayun na nga. kanyang motto. Hindi, okay lang naman. Ang problema doon sa 13 na pumirma at sa lower house, the blood will be in your hands just in case ma-approve. Tapos marami ang mamamatay, marami magkakasakit. Okay. Sabi nga nila the other day ng senador wag na natin pag-usapan yan. Political yan Marami tayong mas importanteng bagay na dapat aproban. Okay. Bakit kung marami tayong importanteng aproban, ito, importante ba? Dapat ang Universal Healthcare Law na pinirmahan February 2019, yan ang inuusad. Perfect. Ba't inuusad to? Importante ba to medical bill? Kunyari, medical cannabis bill. Kunyari, ma-aproban to. Anong benepisyo natin? Hindi naman indicated to sa atin Kitang-kita So, nga ang po. makikinabang rito ay mga businessmen. Doc Tony, speaking kanina, di ba, medical nga, no? So, malinaw na ba kung ano talaga ang stand ng DOH dito sa medical Kasi marijuana? nung una, parang sinabi, Ano ba? pabor si Secretary Herbosa. Secretary Ted, parang... go ahead. Si Secretary Herbosa kasi hostage. Yung budget niya hindi a-approvean. Umattend ako ng hearing Sabi ng isang congressman. Wow. Di namin kayo bibigyan ng budget O hindi in-approvean Okay. Tapos magtatayo kami ng medical cannabis office sa inyo. Sabi ko, paano kayo magtatayo ng medical cannabis office sa DOH? FDA ba ang DOH? Sa dami nga nilang ginagawa, di nga nila magawa yung trabaho nila Wow. Tapos doon pa mag-MCO. Wow. Di dapat, yung handa na FDA, doon nila ilagak, huwag nila ilagak doon. Magkakaroon pa tayo ng dalawang regulatory agency, FDA nga Magiging redundant na yon. Hindi na nga makaya ng FDA. Ako nga, nape-fake yung ads ko. Kaya nakapagdemanda na ako sa NBI, hindi mahuli hindi matugis ng NBI. Nung hearing, sabi rin ni Congressman Beron sa Committee on Trade and Industry, kailan ka naghabla, Doc, tungkol sa fake ads mo tsaka sa online? August. Ay, maswerte ka. Ako 7 taon na nagrereklamo, hindi pa. Doc Tony, as much as we want to, marami pa kaming tanong, Sesegue pa sana kami. Kaya lang, itaon natin sa mga susunod na pagkakataon. On your free time. Alright?
Okay, Okay. no problem, Drew and Thank you. John. Thank you, sir. Ingat kayo. Ingat, po, ingat. salamat. Thank you, sir. Good morning, good morning. Yan po mga Good luck po sa katandem. Kitang-kita, tandem. So, yun, narinig mo yung binanggit ni Dr. Hostage daw. Oo, na-hostage yung budget. Yung budget ng DOH. Anyway, yan po mga katandem, si Dr. Anthony Tony Leachon, isang independent health reform advocate. Pero bago tayo magpabigay ng paalala, diretso ko na rito para isang bagsakan na lang tayo. Sa iba pang mga nagbabagang balita sa inyo nag-iisang tandem, naglabas na po ng red notice ang Interpol laban kay dating Negros Oriental Representative Arnulfo Arnie Teves. Ito naman inanunsyo mismo ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla kaugnay sa sinasabing pagiging mastermind ni dating Congressman Teves sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Digamo at iba pa. Nakasaad sa red notice na may warrant of arrest ang pinatalsik na kongresista sa mga kasong murder, frustrated murder at attempted murder. Nakalagay din sa nabanggit na notice na designated o tinukoy ng terorista ang dating kongresista ng Anti-Terrorism Council. Tandem! Samantala, tanggap tayo ng pag-uulat mula sa labas ng impilan. Isinusulong na pagpapaunlad sa pharmaceutical industry lusot na sa komite ng Kamara. Ang detalye ay atin ni Patrol 11 Tina Nolasco. Pasado na nga sa House Committee on Health sa pangunguna ni Committee Chair Representative Siriaco Gato Jr. ang House Bill 9867 na layong pabilisin ang pagdiskubre at pagpapaunlad ng mga makabagong gamot sa Pilipinas. Naniniwala ang kongresista na mas dapat suriin ang kasalukuyang regulasyon at clinical trial tungo sa mas abot kayang halaga at malawak na uri ng medisina. Batid ani Gato ang pangangailangan para sa pag-access sa mga makabagong gamot sa pamamagitan ng pag-alasa at muling pag-isenyo sa kasalukuyang clinical trial system. Gayon din sa posibilidad na pagatayo ng center na magisilbing pharmaceutical hub para sa medical research and development. Habang ayon naman kay Tingog Party List Representative Jude Asidre, isa sa author ng panukala, bukod sa benepisyo nito sa kalusugan at mga tao, posibleng magbukas din ito ng pamumuhunan sa bansa kung saan sakaling tuluyang maisabatas, bubuo ng Experimental Drug Development and Discovery Center na magisilbing collaborating hub para sa mga bagay na may kinalaman sa pharmaceutical research and development. Ito ang tututok sa pagkakaroon ng regional clinical trial hubs na silang tutuklas at gagawa ng mga gamot at susuri sa bisa ng mga ito. Patrol 11, Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad DWIZ Patrol Report. Samantala, itataas na sa 500 pesos simula sa Marso ang buwanang limit sa diskwento na makukuha ng mga senior citizens at mga PWD sa pagbili ng grocery at iba pang prime commodities tulad na lamang ng bigas, itlog at tinapay. Ito naman ang tiniyak mismo ni Trade and Industry Undersecretary Carolina Sanchez sa kanilang pakipagpulong kay House Speaker Martin Romualdez noong Martes ng gabi. Ikinalugod naman ng House Speaker ang napipintong implementasyon ng dagdag diskwento para sa mga senior citizen at PWD. Tandem! Balitang pangkalakalan. Tumaas ang kita ng SM Investments Corporation. Sa disclosure sa Philippine Stock Exchange, nakasaad na umabot sa 77 billion pesos ang consolidated o pinagsama-samang net income ng SMIC noong 2023. Mas mataas ito ng 25% kumpara sa naitala na 61.7 billion pesos noong 2022. Paliwanag naman ni SMIC President at CEO Frederick Dibuncio, refleksyon lamang ito ng kanilang abilidad na mapanatiling malapit sa mga customer at matugunan ang kanilang pangangailangan sa kabila ng mga hamon ng ekonomiya ng bansa. Tandem! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa Ibang Bansa.
Ibinabala ni United Nations Humanitarian Agency Deputy Chief Ramesh Rajasingham na aabot sa mahigit kalahating milyong katao ang nanganganib makaranas ng famine o matinding kagutuman sa Gaza. Sa gitna na rin ito ng nagpapatuloy na bakbakan sa pagitan ng Israel at Palestinian militant group ng Hamas. Ayon sa UN official, umaasa na lamang sa kakarampot na pagkain mula sa mga donasyon ang nasa 2.3 milyong Palestinong naiipit sa bakbakan. Gayunman, nabatid na inatake ng Israeli Defense Forces ang lugar na pinagkukunan ng pagkain ng mga Palestino kamakailan. Bukod dito, inihayag din ng UN na hinaharas at ikinukulong ng Israeli Forces ang mga humanitarian workers na naghahatid ng tulong sa Gaza. Tandem! Parang hindi naman natatama yun. Ano yung sinasabi nito? Pati yung mga naghahatid ng humanitarian aids and tulong, ano? Oo, pati sila kinukulong. Talagang lagi lang natin dapat talaga ipapaalala sa sino man na wala pong nananalo sa gera. Ang laki ng epekto ng gera na yan. Maliban na lamang yung mga bansang nakikinabang pag may gera sa pamamagitan po ng pag-support ng armas militar. Pero huwag natin pag-usapan ng gera. Pag-usapan muna natin, Tandem na Drew, habang may ilang minuto pa tayo, yung gera ng mga pro at saka anti-medical cannabis. Nabibigyan kita ng hindi na ako lalayo at noon pa naman to nangyari. Sinubukan ko yan, Tandem. High school. Second year high school. Pero food trip ako. Kaya medyo bumilog ang katawan ko noon. Kaya? Yun yung chonky eh, di ba? Omads kung tawagin. Tapos, nauso sa party ng mga high school, alam nila Sir Conrad to, tsaka ni Kuyang Joel. Kasi mga nauna sa atin to. yung brownies. Brownies, di ba? Kakainin mo, pare. Mga maya-maya lang. Iba na ang dating. Tapos susundutin mo na. Diba tama nun? Oo. Tapos kasi, may soft drinks ka pa. Oo, marami yan eh. Food trip, laughing trip, sex trip. Sex trip pa. Ano pang isa eh, yung war trip. Mga basag. Yung nag-aamok. Oo. Ang matindi dyan, pag hindi mo na-control, dalawang bagay lang yan. Makamatay ka or mamatay ka. Di ba? Pero ang sabi naman ng iba, kesa naman daw lumipad pa patungong ibang bansa sa Asia, at malaki ang gastos sa medical cannabis, bakit hindi na lang natin i-apply dito sa ating bansa? Actually, sa paso tumutubo yan. Tandem. Di ba? Sa loob nga ng kwarto. Di ba? Magugulat ka na lamang kung yung magandang klase ng marijuana itatanim mo, ang babantayan mo langgam. Nilalanggam yan eh. Di ba? Di ba, Sir Conrad? Parang okay na okay ka. Pero talagang matindi. Matindi ang ang bakbakan eh. Kasi ang iisipin lang natin, kung yung mga nasa medical sector umaayaw, bakit kailangan i-push? Ngayon, kung malaki naman ang maitutulong sa ekonomiya ng bansa, siguro dapat din pag-aralan. Sa kabuuan. Sa kabuuan. Marami pa tayong mga pagkakataon na pwede natin talakayan. Pero daya nga ng ginugusto natin, naging balanse na tayo dahil nakakuha na tayo ng pro at nakakuha na rin tayo ng panig ng anti. Alright? At sumayin niyo po ang isa pong edisyon ng inyong nag-iisang tandem. Dito lamang yan sa DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Kami po inyong mga naging tagapaghatid balita, Johnny Bañez at Drew Nasino.